Okay, hi guys. Welcome to the Trading System ng Bayan Sessions or TSB for short. This is a midweek edition of our session, no? This is for January 31, 2024. So parang nakarating din tayo sa January 31. So bukas January 32, no? So anyway, kita nyo naman, no? Meron tayong pa face reveal dito, no? Dito stock photo, ah. Ang ginawa ng misis ko dyan. Ah, niload niya yung mukha ko sa isang AI. So, medyo may hawig yan, may hawig. But anyway, let's start the ball rolling kagad-agad, no? So, month end, natapos na yung ating ah, isang candlestick sa monthly. So, check na natin, no? Punta tayo dito sa multi-chart. Tapos, yung tatlong magkakasunod na charts, daily, monthly, and 3M. So if we look at ang nangyari kay PSEI during the month ng January and then first quarter na first month sa 3 months na time frame na candle niya. Ito siya, makikita mo, same siya nito, yung body to body. It's a bullish continuation formation in the quarterly and monthly. 'Di ba? Ito. Okay? So sa monthly ng January, bullish formation and then sa quarterly bullish formation. Now, pupunta na tayo sa tinatawag na transition. So magta-transition itong candlestick mo um, ng February. So, ang critical ay dapat yung candlestick mo ng February ay would still stay above or mag-close siya above the closing nitong January. Para ang itsura ng candlestick mo ay bullish formation pa din ito. Bullish continuation pa din. Kasi kung nagganito siya ng itsura, no, yung prices sa February ay, anong tawag dito? Nasa baba nitong closing nung January, na ganyan, bababa siya, no? Pa tayo gumalaw? Uy, ayaw, ayaw gumalaw. Bumaba siyang ganyan, tapis yung itsura niya, katulad nito. Ito, no, tapis. So, ngayon, alam ba natin mangyayari sa February? Actually, hindi, no? Possible nga na it would close above or closes below. Pero kung titingnan mo itong quarterly mo, it's still a bullish formation. A candlestick, this one. So, mas maano to, no? Kumbaga kahit man magtapis yan in the initial week ng February, basta it will eventually go up above 6,646 na yan. Magta-transition yun into a bullish formation na continuation siya. So, yun. Ganun yung tinitingnan natin sa market. At ganun din ang magiging itsura niyan sa ibang stocks, no? Palitan mo lang ng name yan. So, check natin, no? Sa stance naman natin, ang PSEI still above MA20, tapos MA20 still above MA50. So, ang pwede nating dyan, market sentiment can still be aggressive. No? So, kung anong pinakamataas na value at risk na ginagamit mo, pwede mong i-deploy na aggressive. Okay, that's that. Now we go to our trading system ng bayan setups. So, sa TSB, ganyan, medyo daming high breakout. Tapos sa mga classic retrace, ang gawin natin, tanggalin natin yung mga walang trend, tapos yung positive lahat. So by tomorrow sa February 1,
sa closing ng February 1, mag-iiba 'tong candlestick mo kasi may mga stocks dito na puwedeng mag-toppish or puwedeng kung ano man ang mangyari. Mag-bearish siya either sa 3 month at saka ay sa 1 month at saka sa 3 month na time frame, okey? So 'yun. Now, tanggalin natin yung ano 'no, as far as, January 31 is concerned muna tayo. Yung both lang na bullish formation sa 1 month and 3 months. Tapos, i-rank natin 'to, smallest. Tapos i-sort natin 'yan ng, may leading. Okay, so ang top 10 mo ay ito, 1, 2, 3, 4, 10, 'yan. O kaya meron din tayo dito 'no, pagka-ano mo 'yan. So, top 10 na 'yan, ilipat natin dito. Yun yung ginagawa 'pag tamad-tamad kayong ano, mag-analyze, may post naman ako everyday, pino-post ko 'tong top 10. Tapos meron akong, yung nakita ko na merong ano, anong tawag dito, yung merong trigger 'no. Anyway, sige check natin isa-isa. So, BSC, Basic Holdings, dito kay BSC, so meron siyang trigger nung ano, na-spot 'tong trigger na mini retrace at saka high breakout. Kailan 'to? Nung January 30, eto. Tapos nag-continue lang yung move 'no. So makikita mo itong nalinyahan na 'to, basically yan yung sa 6 month ba na high, ayun. So possible na naka-TP1 na siya, target price 1. So ang next na target niya ay kapagka mag-stay above that line, is etong ano, line na 'to, which is yung kung titignan mo, 2 years ba 'to? 1 year, 1 year high. Titignan mo din sa 12 months. Siya yung high nitong ano, nitong 2023 na candle, yun. Okay? So yun yung next na target niya kung sakali. So 'to, wala. Kung hawak mo 'to 'no, um, I guess since mataas ang volatility niya 'no, ang ang puwede mong gawin niyan kasi yung move niya in a given day is about 5%, ganyan, or 10%. Ang gawin mo pagka nag-create siya ng high na ganyan tapos nag-close siya ng mga around 10, 5 to 10%, puwede ka na mag-take profit 'no. Tapos ite-trail mo na lang using etong low niya, ito yung parang exit everything mo. 'Pag bumaba siya diyan, i-low mo na ay ibenta mo na lahat kasi mataas yung ibabagsak niya, eh, kung sakali. Gano'n yung mga high volatility na mga stocks, okey. Um, GT Capital, so, 'wag gano'n, umaalon-alon lang 'no. So eto, hindi siya mini retrace na yung merong trigger na crossover. So, puwede ka na lang mag-add dito sa high breakout niya kung sakali 'no. Tapos yung, um, swing low, yung stop mo ay naka-adjust na dito instead from here 'no, i-a-adjust mo na dito sa ano na 'to. 'Pag nag-break diyan, puwedeng partial sell tapos 'pag nag-break below MA 20, sell everything. PLC nandito siya palagi pero hindi ko masyadong trip yung ano, yung candlesticks niya. Tingnan natin yung volume. Kasi halimbawa ano, ku parang ganito rin naman itsura ni BSC actually. Pero kung titignan mo si BSC, yung volume bigla siyang nag-spike dito. Si PLC kasi may mga konti-konting spike pero hindi siya yung gano'n ka-ano, kaganda 'no. Secret, Synergy. Synergy, gano'n pa din 'no. So 'pag crossover up na lang 'to na mini retrace niya, yun na lang hintayin dito. PDO, gano'n din. So
High breakout, tapos high breakout lang hinihintay dyan. DMC, medyo ano lang gumalaw, maalon-alon, pero gumagalaw siya pataas, no? So, it's the same. So, kita natin to nung January 30 na high breakout, tapos nag-continue lang ng maliit ngayon. Ngayon, hindi mo ipe-place yung stop mo, 'di ba? Itong candle na to is nag-close siya above the new Donchan channel. So, parang breakout candle siya. Pero if you look at it, it's a doji. So, might as well, dito pa rin ang ano mo. Ang pwede mong stop or exit star or partial selling. O kaya dito. Para kung 3% lang naman yun eh. Babagsak niyang ganun. So, dito mo na lang i-place yung stop mo. Okay? Kung sakaling nakabili ka dito o kaya dito sa high breakout mo to. Tapos, plus. Si plus naman, dito siya nag-mini retrace pero pwedeng hindi mo siya bilhin dito, no? Bibilin mo siya dun sa time na nag-bullish formation siya. So, makikita mo ang bullish formation ni Plus ay yung price na eto. Above 8 pesos. So, kung naghihintay ka dito above 8 pesos. 8 pesos kasi nga, yun yung kapag nag-close above yung price doon, the candle formation is a continuation, a bullish continuation, no? So, at 8 pesos supposed to be, i-plot natin 8 pesos. Doon ka pwedeng bumili sa kanya, which is now, no? Pwede ka nang bumili dito kasi nga, ito yung above the 8 pesos is a bullish formation. Okay. Now, pwede ka din namang maghintay bukas. Ano ba ang gagawin ng plus bukas? Kung kailangan nung plus ay mag-stay siya above 8.08 which is the close nitong candle na to para ganito pa rin yung itsura ng candlestick. Continuation pa din, hindi yan topish na ganito. Okay? So, ang ano kasi nito is yung parang yung candlestick formation na long candle tapos ang tawag doon. Nakalimutan ko kasi yung mga candlesticks eh. Ito na lang kasi iniisip ko mga candlesticks ngayon eh. Yung pag nag-close siyang pababang ganyan, no? So, isang long candle, tapos isang doji, tapos cloud cover ba tawag doon? Hindi ko na. Ayan, nag-google tayo, no? Parang ito, evening star. O kaya, bearish abandon baby. Ang itsura. Ang dark cloud pala, yung parang nagtapis siya, pero ganitong itsura. Ang dark cloud. Bearish reversal. So yun, no? Yun kasi magiging itsura niyan eh, pagka nag-close siya pababa. So, kailangan mong mag-stay siya above dito sa closing niya, no? Ayun. Yun. So, we learned something every day. I mean, we're relearning something every day. So, I think Simon meron siyang trigger ngayon na pwedeng i-execute bukas. Ito. So, ito yung iyong swing high. Nag-close siya above that swing high. So, ang gagawin mo, ipa-plot natin yung resistances for the next, yung time horizon niya. So, may 6-month resistance ka dito. Akyat ka ng 1 year, meron dito. Tapos, akyat ka na sa 12 months. Titingnan mo yung high nung mga candles, ito, saka ito. Pero, ang kailangan lang natin is next 2 to 3, resistances eh. So, pwede na, sa yung first resistance mo, second resistance, yan. So, ganito yung tsura. So, pwedeng exit mo is dito sa swing low o kaya dito sa 1% versus 5. Pwede na dito sa 5%. Tapos ito yung
TP1. TP1 saka TP2 saka TP3. Saka pwede na dito 57% na yun eh. So yun yung check natin dyan. Okay. So yan si Mon. May trigger si Mon na pwede. Converge. Si Converge ay ano lang din, mini retrace, no? So pwede pang 1, 2, 3, tapos hindi naman malayo. So pwede mong iyan yan. Pero anyway, i-mon ka na lang. Tapos si Ion, so si Ionix, may trigger siya kahapon, tapos gaano ba kalaki ito? It's around 4 or 3%. So, pwede mong ano dyan is itong low nitong breakout candle na to. O kaya ito, ang ano mo, ang stop. No? Pagka ito ba, ilan? 7%? O, dito ka na lang para ano, ayos-ayos. Tapos ganun ulit, no? Ang gagawin natin is ipa-plot natin yung 6 month. Actually, na-plot natin to kahapon pala. 1 year. So, tapos 12 months ay this one. So, medyo malalapit lang. So, from here, 32 versus tingnan natin. Ito. Okay. Yan. Ganyan. So, 16 minutes. Sige. Ang gawin na natin, i-plan natin yung trade. No? So, yung nakita natin ngayon ay si Monde, Nissin. So, si Monde, sabi natin, ang cut mo ay itong swing low na to. No? So, 8.3. Ang cut mo ay 8.30. Tapos ang entry mo is assuming ano ka bukas, it's 8.81. No? The same as the closing of today, 8.81. And then ang target natin, ay yung next to resistance mo, target price 2 na 13.86. So ito, kung magba-VAR base tayo, no, ang risk and reward mo kaya, no, kasi ang drawdown mo ano na eh, hindi lang yung drawdown niya pababa. Meron ng ano to, ang tawag dito, may allowance na siya na 1.19% which is yung cost of trading. Okay. So, kung ang VAR mo dito ay 1%, ay 3% dahil naka-ano tayo, um, aggressive tayo, no? So, ang allocation mo dyan ay 31%. Tapos, ang deployment mo ay 300 something kung 1 million portfolio. Depende kung anong portfolio mo dyan. Halimbawa, 500K. Ganyan. So, magko-compute na yan, tapos yung shares niya. No? Itong win rate, kasi may system akong alam ko na yung win rate eh. So, nilalagay ko yung win rate niya para makompute kung magkano yung optimal na VAR na pwede kong ano dyan. Pero anyway, that's more advanced na. Ito yung basic na pag-compute ng ng position, no? Ito. So, yan, kung gusto mo ng VAR na mas maliit, ganun lang din. So, ibig sabihin, for this trade kay Monde, at kung ang portfolio mo ay 500,000, tapos ang VAR mo is 2, you're willing to lose 500 times, yan, 10,000 on that trade kay Monde dito, sa trade na to, sakali. No? Yan, at 3%, edi 30, ano yun? Hindi mo rin mag-math. Yan. Ayan, 15K. Ganun. Ganun ang, ito is, meron na tong drawdown na, kasi ganito yan. Hindi naman lahat ng ito kasi may tinatawag kang volatility pa. Kapag kasi bumaba yung yung price, halimbawa,
set ka ng cut loss level mo dito sa swing low na 'to, tapos bumaba yung price. Pagbaba naman nung price is hindi naman eksaktong dito sa baba nito, 'no? Meron niyang mga adjustment na mga bigyan mo ng allowance sa 1 to 2%. Yung allowance na yun ang ginagamit natin yung volatility ng stock, kung paano siya gumalaw on a given day. Yung volatility, ito yung kanyang, um, average na move up or down in the last 14 days. So, yun yung pwede mong gawing ano. Plus, yung cost of trading kaya meron kang drawdown. So, eksaktong-eksakto pagka bumaba na-hit yung cut mo 'no, malilimit mo sa VaR or around 15% yung or 15K ng 500,000 yung loss mo on this position. So, gano'n, okey? O kaya yung another one natin 'no, yung last na lang since aggressive tayo dito 'no, puwede kang, ano nga pala, eto, yung scaling up. So, kung let's say may ano ka, i-divide mo na lang ng 3 yung 3 equal tranches para ano, yung position mo dito. So, magka-high breakout tapos hintayin mo ulit na mag-mini retrace saka high breakout para, dito tranche 1 tapos nag-mini retrace tranche 2 tapos another high breakout tranche 3. So, mafu-full position ka pa rin nun kung sakali man. Di-divide mo lang yung entries mo into 3 entries. Ayun. So, that's that 'no. That's for the month end ng January. We'll see tomorrow 'no, kung anong, mangyayari sa closing. Hopefully nung mga tinitignan pa rin natin yung mga stocks ay mag-close yung price above the close ng January 31. So, yun. Para tuloy ang ligaya na bullish continuation pa din. Ayun. So, this has been Mr. B signing off. Bye-bye.